Isang napakatinding chapter ang ating natunghayan sa nakaraang linggo. At ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 415 ng Hunter x Hunter ay sa wakas matutunghayan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang nakakabitin na huling eksena sa last chapter patungkol sa planong gagawin ni Oito at Kurapika na may kinalaman kina Gon at Killua. Pero disclaimer muna mga kaibigan, ang videong to ay spoilers pa lang po, hindi po full chapter review. Meaning kulang pa at hindi pa accurate ang mga iilang impormasyon na ilalahad ko ngayon. Kaya namayog na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena sa isang flashback bago pa naglayag ang Kakin Empire patungong New Continent. Dito ay makikita si Furikov na inactivate ang kanyang ability at tinignan ang interface nito na napag-alaman niya na may naglagay raw ng sumpa sa kanya. At ngayon lang daw nag-notify ang kanyang ability. At napag-alaman niya rin dito na may nakasabayan raw siya na nasumpa rin daw pero di niya alam sa kung sino. Gayunpaman ay habang nag-iisip siya sa mga possibilities ay sumagi sa kanyang isipan na bakay dahil daw ito sa Seed Urn Ceremony na may kasama ba raw siyang prinsipe na nasumpa at isang tao lang ang kanyang naisipan na may gawa raw nito. Kaya agad niyang tinawagan si Beyond para i-verify kung ito ba raw talaga ang nagsumpa sa kanya. Umami naman si Beyond at sinabing ang sumpa ay nilagay raw niya kay Furikov simula pa raw nung isinilang pa ito. Pinuri rin ni Beyond si Furikov dahil nalaman daw nito na siya ang nagsumpa sa kanya. Sa kanilang conversation ay na-reveal dito mga kaibigan na ang sumpa na nakalagay kay Furikov ay na-activate lang daw dun lang sa time nung ang target ng sumpa ay nag-participate sa Seed Urn Ceremony o naglagay ng dugo sa Seed Urn Ceremony. Meaning, isang prinsipe ang target ng sumpa ni Furikov. Kasi ni-reveal din ni Beyond na ginawa niya lang daw ang paglagay ng sumpa sa mga kagaya ni Furikov para masiguro raw niya na swabe ang kalalabasan ng Succession War kasi may prinsipe na target ng sumpa. Na sa ganitong paraan ay matutulungan niya raw ang hari ng Kaki na maging successful daw talagang Succession War. Binunyag din ni Beyond na ma-activate lang daw ang sumpa kung mamamatay raw ang nilagyan niya ng sumpa kagaya ni Furikov. At kapag namatay na raw ito, ang sumpa ay ma-activate at magiging post-mortem nen na papatay sa isang specific na prinsipe. Ngunit di pa dito binunyag ni Beyond sa kung sino ang prinsipe na target ng sumpa ni Furikov. Kaya bago muna ibinaba ni Furikov ang linya, ay ina-analyze niya muna sa kung sa paano at gaano ba raw katagal ma-dispel at mahanap ang antidote ng sumpa ni Beyond na inilagay sa kanya. Na ayon dito sa kanyang ability na tatahakin pa raw ng 700 days para makagawa raw ng antidote ang ability ni Furikov para sa sumpa. At dahil sa sobrang tagal daw ng requirement time para makabuo si Furikov ng antidote sa sumpa para maalis ito, ay napasabi dito si Furikov na sinadya raw talaga ni Beyond na makagawa ito ng isang sumpa na napakahirap raw talagang i-decipher even sa power ng kanyang ability. Kaya ni-reveal na ni Beyond na ang target ng sumpa ni Furikov ay si Benjamin at inutusan niya si Furikov na patayin ng lahat ng mga prinsipe except kay Benjamin bago pa sila makarating sa New Continent. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay dito na determinado si Furikov sa kanyang sarili na gamit ang kanyang ability ay dapat na malaman raw niya mismo kung totoo ba raw talaga ang mga pinagsasabi ni Beyond hanggat sa hindi pa raw sila nakasakay sa Black Whale. So base sa conversation nila mga kaibigan, mukhang ang requirement para maging target ng sumpa ang isang prinsipe ay ang pag-participate nito sa Seed Urn Ceremony. Kasi ang dormant sana ng sumpa ni Furikov ay naging active lang matapos na may isang prinsipe, specifically si Benjamin, na nag-participate sa Seed Urn Ceremony o naglagay ng dugo nito sa Seed Urn. At alam naman natin na in-reveal ni Oito na ang naglagay din ng dugo sa Seed Urn Ceremony noon ay ang kanyang tunay na anak na Prinsipe Wobble. Matapos ang eksena niya, na inilipat naman ang eksena dito kina Kurapika na ayon dito ay 25 minutes pa raw ang scene na ito bago ang deklarasyon ng martial law. Dito ay napag-usapan nila ang kanilang planong pagpapadala ng letters sa kapatid ng Rey ng Oito gamit ang isang mailing service na gumagamit ng drone na kayang magpadala ng sulat patungong Yamato in 3 to 5 days na kung saan ay maaari na sila makaka-receive ng reply after a week. Kaya sinabihan naman ni Kurapika ang Reyna na kailangan daw maging maingat ang Reyna sa pagsulat na di talaga ito ma-decipher ng mga sundalo o kapag magsasagawa ng inspection ng sundalo ay di nila makikita ang letter na isang suspicious type of letter. Kaya iwasan daw ng Reyna ang paglagay ng address, pangalan o kahit na naman magbibigay ng senyales sa army na hindi isang normal na letter ang gagawin nila. Subalit sa isipan naman ni Kurapika ay nag-aalala siya ngayon sa risk na pwedeng malaman ng mga sundalo ni Benjamin ang kanilang plano at matrace ang destination ng letter kung saan ito papunta. At nababahala rin si Kurapika kung maasahan ba raw
raw ang kapatid na babae ni Oito sa kanilang iuutos dito na what if mapapamiligro raw tuloy nila ang lahat ng relative ni Oito dahil sa letter. At saka mukhang hindi raw magtitiwala kaagad ang kapatid ni Oito na babae na ang nag-aalaga ngayon sa tunay na prinsipe sa dalawang hunter daw na mga bata pa na ipapadala nila, which is si Gon at Killua. Unless na lang daw siguro kung ipapaalam daw muna nila sa kapatid ni Oito na may darating na dalawang hunter na magpoprotekta sa prinsipe. Matapos niyan ay pinaalam na nila kay Babi Maina na magpapadala sila ng 8 letter na naka-address sa mga relative daw ng Reynang Oito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay may dumating na isang tao mula sa military para kolektahin ang letters. Matapos ng eksenang yan ay susunod na panel ay nagsimula na nga ang announcement ng special martial law. Nainis naman ang Prinsipe Camila sa ingay daw ng announcement, habang ang guard ni Benjamin na si Koventoba na naka-assign kay Zhonglei ay para bang nababahala. Si Salkov naman na nagbabantay kay Cherednik sa training nito ay napaisip kung may pakibara ang prinsipe sa announcement. Sa room naman ng 5th Prince Tobepa ay kumilos na si Rihan at sinabihan ng lahat na wag raw gumawa ng kahit na anumang move hanggat sa wala parang binibigay na command. At sinabihan din niya si Tobepa na kailangan daw nilang lumipat sa room 1001 as commanded by 1st Prince. Nagtataka naman si Tobepa sa kung bakit ba napakaaga naman daw ang pagdeklarat ni Benjamin ng martial law. At habang nagbibigay ng instruction si Rihan ay napansin naman niya na di raw gumagalaw ang Guardian Spirit Beast ng 5th Prince. At base sa kanyang naobserbahan ay nag-appear lang daw ang Guardian Spirit Beast matapos ang ginawang kontrata ni Tobepa sa grupo ni Kurapika. Kaya maaaring isang coercive manipulation type daw ang ability ng Guardian Spirit Beast nito na may kinalaman din daw sa pagkipag-contact at sa hindi pagkipag-contact kay Kurapika. Sa sumunod naman na panel ay may kita naman si Taiso na parang di nababahala. Dito naman kina Lazarus ay nagawa nilang madakip ang nabugbog na si Kanji Doll. Pero sa ngayon ay kasalukuyan pa nilang hinahanap ang Prinsipe Lazarus at si Rice na magkasama noon na bakay nakipag-usap daw ng palihim ang Prinsipe Lazarus kasama si Rice sa mafia na ang Char family. Dito naman sa isipan ni Kanji Doll ay sabi niya na mapaparusahan daw talaga ang hunter na nambugbog sa kanya ang mafia na kausap ng 7th Prince at ang 7th Prince na nag-utos na bugbugin siya. Kasi ikukonsidera raw niya na isang treason daw ang ginawa nila, lalo na't inatake raw siya kahit hindi pa inanunsyo ang special martial law. Sa room 1011 naman ay pinapapunta na ng mga sundalo ang ina ni Fugitsu sa room 1001. Dito naman sa room 1013 kina Marayam na kung nasa ngayon si Nabisque ay napansin naman ni Bisque na mukhang nagpapanggap lang daw na kalmado ang guard ng Prinsipe Benjamin dito. Pero nasa-sense niya na medyo tense raw ito ngayon. At dahil nasa loob raw sila ngayon ng isang Nen space na gawa ng Guardian Spirit Beast ng Prinsipe Marayam ay may tatlo raw siyang option na naisipan. Either manatili lang sila rito hanggang sa mawala na daw ang martial law. Pangalawa ang sumunod na lang sa sasabihin ng guard. At ang pangatlo ay ang iligpit mismo ang guard at maghintay na lang daw sa ikakasa sa kanila. Kasi hindi raw option ang pag-alis sa room na to kasi baka hindi na raw sila makakabalik dito once na nakaalis na sila. Kaya na lang daw sa nangyari sa kanilang kasama na si Belirainte. So posible na isang beses lang din daw pwedeng gamitin ang ability nitong Guardian Spirit Beast kasi continuous daw ang paggamit ito sa pag-create ng isang Nen space. Kaya ay napagpasyahan ni Bisque na manatili na lang muna dito kasi mas safe raw para sa prinsipe na isang lower rank prince na manatili na lang sa Nen space na gawa ng Guardian Spirit Beast. Kasi ang worst case scenario lang daw nila dito ay ang mag-back to zero o makansila na ang ability ng Guardian Spirit Beast at mag-hibernate ito. Sa sumunod naman na eksena balik kina Kurapika ay sinabihan na ni Babi Maina ang Reyna na dahil sa wala pa raw sa sapat na taong gulang ang peking Prinsipe Wobble para bigyan ito ng criminal charges ay ang punishment nito ay ipopostpone daw muna. Pagdating naman daw sa Reyna ay binigyan na raw ito ng criminal charges pero ipopostpone daw muna ang punishment nito hanggat sa di pa raw nahahanap ang tunay na Prinsipe Wobble. Kaya dapat ay mag-ingat daw ang Reyna sa kanyang gagawing mga kilos ngayon. Matapos sasabihan ni Babi Maina ay sa isipan naman ni Kurapika ay sabi niya na as expected ay nag-aalala pa rin daw ang First Prince Benjamin sa possibility na nasa loob pa rin ng ship ang tunay na Prinsipe Wobble. Pero may kakaibang kutob dito si Kurapika sa deklarasyon ng Benjamin sa special martial law na mukhang napakaaga ron ito sa ini-expect niya. Kaya parang may hidden agenda raw siguro ang First Prince sa pagdeklara nito. So nagsimula na ang martial law mga kaibigan pero napakaraming revelasyon at impormasyon pa ang di naisama rito sa mas lumalala o tumitinding sitwasyon dito sa Black Whale. Kasi spoilers pa lang to mga kaibigan. Kaya abangan nyo ang full chapter review natin para sa chapter 415 para sa mas detailed pa, accurate at mas hype na chapter review. Kasi dito man natin tatapusin ng video. Kaya may kung gusto nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.